Sa dami ng isla at bayan sa Pilipinas, may ilang lugar na tila biglang nawala. Para bang binura ng panahon, nilamon ng kalikasan o sinadyang kalimutan. Mga lugar na dati may buhay, may mga taong tumatawa, simbahan na may kampana, palengke na puno ng ingay. Pero ngayon, ni Anino Nilay wala na sa mapa. Saan sila napunta? Bakit bigla na lang nawala ang mga ito? May mga kwento ng bayan na nilamon ng dagat, tinabunan ng abo o winasak ng gyera. Pero may ilan na misteryoso, parang sinadyang burahin. Totoo ba ang mga ito? O katang-isip lang? Sa videong ito, susubukan nating alamin ang mga nawawalang bahagi ng ating bansa. Mga totoong lugar na hindi mo na makikita sa modernong mapa. Handa ka na bang tuklasin ang mga lugar na binura ng tadhana? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-share mo na rin ito sa mga kaibigan mong mahilig sa kababalaghan. Malaking bagay ito para sa aming mga content creator, para makagawa pa kami ng mas marami pang kwento ng hiwaga at kilabot. At paki-comment na rin sa baba para malaman natin kung hanggang saan umabot ang ating video. Yun lamang po, maraming salamat. Sitio Pairahan, Bulacan, Bulacan. May simbahan sa gitna ng tubig. Tahimik, nakababad sa tubig dagat. Tila nananaghoy sa pagkawala ng isang buong komunidad. Ito ang Sitio Pairahan, isang lugar na dati matao, may paaralan, mga kabahayan, at mga mangingisdang abala sa araw-araw. Pero ngayon, ang dating mga daan ay ilog na, at ang mga bahay nilubog na ng tuluyan ng dagat. Nagsimula ito sa unti-unting pagtaas ng tubig noong dekada 90. Akala ng mga residente, normal lang ito. Bahain lang daw talaga. Pero pagdaan ng panahon, ang pagbaha ay hindi na umalis. Isang araw, napansin nilang hindi na bumababa ang tubig. Bagkus, pataas ito ng pataas. Ang simbahan na minsang sentro ng pananampalataya, ngayon ay isang isla sa gitna ng malawak na tubig. Ang ilang pamilya nanatili pa rin, nakatira sa mga bahay bangkang lumulutang. Patunay ito na kahit paunti-unti nang nawawala ang kanilang lugar, ayaw pa rin nilang iwan ang kanilang tinubuang lupa. Giob, Katarman, Camiguin. Isang gabi ng Desyembre, yumanig ang lupa sa Camiguin. Umusok ang langit at sa loob ng ilang minuto, ang buong bayan ng Giob ay nawala. Nilamon ito ng apoy, laba at abo mula sa pagsabog ng bulkang Hibok-Hibok. Wala nang naiwan, kundi ang mga gumuho na simbahan. Bago ang trahedya, ang Giob ay isang maunlad na bayan sa baybayin. May mga plaza, pamilihan, paaralan, masigla at payapa. Pero noong sumabog ang bulkan noong 1871, ang buong bayan ay nalunod sa kumukulong putik at bato. Halos lahat ng residente ay namatay o nawalan ng tahanan. Ngayon ang Giob ay isang historical ruin na lang. Tanging ang mga pader ng simbahan at kampanaryo ang nananatili, nakatiwangwang, tahimik at laging binabaha ng mga alaala ng nakaraan. Isa itong paalala kung gaano kabilis mawalan ng lugar at kung gaano katindi ang galit ng kalikasan. San Juan, Subic, Zambales. Tahimik na isinara, walang pasabi, walang ingay. Isang araw ang mga residente ng San Juan, Subic ay pinakiusapang lumikas. Sabi ng mga otoridad, pansamantala lang. Pero hindi na sila muling pinabalik. Unti-unting giniba ang kanilang mga bahay. Pinatag ang kanilang mga kalsada at ginawang bahagi ng lumalawak na Subic Bay Freeport Zone. Ang San Juan ay dating maunlad na barangay. May mga paaralan, palengke at komunidad na puno ng alaala. Pero matapos ang pag-alis ng mga Amerikano at ang pagpapalit ng Subic bilang economic zone,
Naging target ang lugar para sa mga bagong gusali, hotel at kalsada. Ang komunidad ay nawala ng boses. Isa na lang itong kwento. Wala sa mapa, wala sa kasaysayan, at tila wala rin nagtanong kung saan na ito. Para sa ilang dating naninirahan hanggang ngayon ay masakit isipin. Ang kanilang tahanan tinabunan, hindi ng kalikasan kundi ng progreso. Panampangan, Basilan. Minsan tinaguri ang paraiso sa timog. May pinakamahabang sandbar sa bansa, asul na dagat at maputing buhangin. Pero sa likod ng ganda ng Panampangan Island ay ang tahimik na pagkasira ng isang komunidad. Ang mga katutubong Badyao at ilang pamilya ay unti-unting nawala sa isla dahil sa kaguluhan, kawalan ng suporta at takot. Ang isla ay naging target ng mga armadong grupo at maraming taon itong naging no-go zone. Maraming pamilya ang lumikas, dala ang takot at pangambang hindi na sila ligtas. Sa paglipas ng panahon, walang bumalik. Ang mga bahay tinangay ng bagyo, ang komunidad nawala, at ang isla nananatiling maganda pero tahimik, walang bata, walang sigaw, walang tawanan. Panampangan ay paalaala na hindi lang kalikasan ang pwedeng magbura ng isang lugar. Minsan ang takot, ang giyera, ang dahilan kung bakit ang isang tahanan ay nawawala sa mapa. Binanoahan, Bakakay, Albay. Sa paanan ng Bulkang Mayon may isang tahimik na barangay, Binanoahan. Dati itong tahanan ng mga magsasaka, mangingisda, at mga pamilyang namuhay ng simple. Ngunit noong pumutok ang Mayon, binago nito ang lahat. Umagos ang lahar, bumagsak ang abo, at sa isang iglap tuluyang naglaho ang barangay. Ang mga bahay natabunan, ang mga daan naglaho. Ilang pamilya ang nawala ng tirahan at kinakailangang magsimula sa ibang bayan. Hindi na muling binalikan ang lugar. Ngayon, ang Binanoahan ay isang damuhang bundok na lamang. Tahimik, mapanganib at walang bakas ng dating komunidad. Parang hindi na ito kailanman naging buhay. Ang mga lugar na ito, bagamat wala na sa mapa, ay hindi dapat mawala sa ating alaala. Bawat guho, bawat katahimikan, may kwento ng buhay na minsang namayani. Sa pagbabahagi ng kanilang kasaysayan, pinapalakas natin ang ating koneksyon sa nakaraan. Dahil habang may nagkukwento, hindi sila tuluyang nawawala. So hanggang dito lang muna tayo sa videong ito. Kung gusto mong mas marami pang kwento ng kababalaghan, misteryo at katatakutan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli.